Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay, kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, may mga congressman who are saying na either natatakot ka daw o pinoproteksyonan mo si Vice President Sara Duterte kaya ito na-atras yung impeachment proceedings. Ano pong sagot mo? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa paninilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Okay, sir, kasi kanina din meron kayong nabanggit na parang hindi kayo sunod-sunuran o sinusunod? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nilang maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganung posisyon si Speaker? What is it in for? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na't ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng Speaker ng Kamara. But what could be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para na yan sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun? Kumbaga, well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. No, from June 2 to June 11 na last day na ng plenary session, doon na gagawin yung presentation ng mga ng articles of impeachment. So ibig bang sabihin nito, SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni last day din namin yung pagpe-present or pagdadala ng impeachment articles noong February 5. I was expecting more from the statements, from the pronouncements from the Senate President kanina sa press con. Akala ko yung para bang anuhin na niya, alisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Whatever is the issue to be raised, basta kami, insofar as the Senate is concerned, itutuloy namin to kasi ito ay mandato namin. Ito ay utos ng saligang batas. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. Ano pa rin? Medyo iffy pa rin. Right? Kasi hindi pa rin nakakasiguro. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attend na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtakal ng kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation, edi in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? They have to review their
functions and their mandate. Kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. Ang nakalagay doon ay parang outright dismissal, no? De facto dismissal ng supposedly ay impeachment trial ni Vice President. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan. At hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, no, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Pag ganyan, parang ina-absolve na nila, no, yung isa sa mga pinakamataas na posisyon sa ano natin, sa gobyerno natin, at hindi mapapanagot yun. At yun ang nakakatakot na president. Actually, walang president ng ganito na dinadaan lamang sa resolusyon yung usapin ng pag-convene ng impeachment court since hindi pa nila ito nagagawa. Mariz Umali, GMA Integrated News. Yusek, manghihingi lang po kami ng reaction ng Palace dito sa sinabi po na statement ni Representative Raul Manuel, and let me just quote what he said. Nagsabi na po ang impeached Vice President nahaharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo na naniniwala ang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice President hinggil sa paggamit niya umano ng public funds. Yet, the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit pa siya nagme-medal dito? Dahil ba may mga issue rin siya na ayaw niyang maungkat? Okay lang ba sa ilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot, kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan Okay. ang sinabi niya. We give respect to Representative Manuel, and we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino ang marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So wag niya na po sanang gayahin ito. Kumbaga sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ka ng konti. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. I already said that before. That impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin niyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya niyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular. Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi